Good evening mga ka-ride! Happy Friday evening! Happy February 6, 2026 mga ka-ride. So good evening sa mga isulok ng sanlibutan ngayon. What happened if you are living in the Philippines? Ano nga bang mangyayari sa atin kapag tayo ay nanirahan dito sa Pilipinas? Napakaganda siyempre mga ka-ride. Naalala ko mga ka-ride, nung ako po ay isang nag-uumpisa pa lang sa trabaho at alam ko na ito pa rin ay nangyayari ngayon. Kapag tayo po ay bagong graduate o yung mga bagong graduate mga ka-ride, no? Bagong graduate, kakatapos lang ng kanilang mga kurso kung anumang klaseng kurso, kailangan ngayon nila ng mga ID, siyempre mga valid ID, dahil kung ikaw mag-a-apply kailangan mo ng mga IDs bago ka makakuha ng mga requirements, di ba? Bagong graduate ka ngayon, anumang kurso mo ngayon dyan, basta bagong graduate ka, anong hihingin sa'yo pag kukuha ka ng valid ID? Only in the Philippines mga ride, no? Tayo pa bagong graduate, kung ikaw pa bagong graduate, kapag kayo ba kumuha ng mga requirements, so di kaya kailangan ng mga valid ID, anong hinihingi sa inyo? Sa tingin nyo ano kaya? Kapag ikaw ay kukuha ng valid ID, hihingan ka ng valid ID. Only in the Philippines mga kalay. Kapag ikaw ay magtatrabaho, siyempre kailangan mo ng mga requirements. Ang kailangan ng requirements, siyempre valid ID. Yun nga yung sinasabi ko, bagong graduate ka, wala kang ka-ID, kukuha ka ng valid ID para sa requirements mo. Anong hihingin sa'yo? Valid ID. Kilala kong kaliskis mo, oy. Only in the Philippines yan mga ride mo na kaya. Kapag ikaw ay mag-a-apply ng trabaho, siyempre meron ka ng mga requirements. Anong unang hihingin sa'yo? Ano ang kailangan o anong standard mga company na pag-a-apply mo, siyempre with pleasing personality. And yan mga rin, diba? Of course, hindi mawawala yung with experience. Only on the Philippines mga ride. Paano naging with experience? Kakaumpisa nga lang sa trabaho, kakagraduate nga lang sa mga kurso, tapos mag-a-apply pa lang ng trabaho, no? Hihinga na mo yung experience, kaka-apply nga lang. Only in the Philippines, diba mga ka-ride? Saan ka ba mga ka-ride kapag ikaw ay miyembro ng isang sabihin na lang nating social security system o SSS o di kaya pag-ibig mga ka-ride, kailangan mo ng 36 months kung ikaw ay isang member ng SSS para makapag-loan. So ngayon, dati ang pag-ibig kailangan man 24 months, ngayon 12 months na lang. Pera natin patutubuan, pahihirapan yung mga membrong makakuha ng mga loans na tinatawag. Bakit? Unahin nyo kasi yun yung paunahin para mabilis yung masasabi na lang natin isisis or pag-ibig mga ka-ride, kapag kayo po yung member na at kayo po yung may balak na maglo-loan, papahirapan ka siyempre sa pirang pinag-ipunan mo sa kanila. Napakahirap yung ating bansa mga ka-ride. Alam kung bakit? Ang nakikinabang sa ating mga pinaghirapan ay yung mga halang, ang mga sikmura. Walang ibang nais kundi nakawan yung ating mga kababayang Pilipino. Siyempre, kala ko babangga ka na. Only in the Philippines mga ka-ride. So saan ka pa?
dito ka na sa Philippines, mag-a-apply ng trabaho, first timer, hanapan ng with experience, kukuha ng mga valid ID. Siyempre hahanapan ng valid ID. Nagbangko, parang nagbangko ka lang sa isa sa pag-ibig, pahihirapan ka pa. Grabe, only in the Philippines mga ka-ride. Nakakatuwa, nakakalungkot, nakakainis. Nakakatuwa dahil tayo po'y kanilang pinaglaruan. Nakakainis, pira natin pinatubuan at pinapahirapan pa tayo. Only in the Philippines mga ka-ride. Ngayon kapag tayo po ay nag-a-apply, isang katutak at isang damakmak na requirements ang hinihingi sa magkanong halaga ang katapat. Grabe. Nung nag-apply ako ng isang security guard, halos na sa 21 na requirements. Meron ng anong tawag nito? Meron ng sidula, meron pang barangay clearance, meron pang police clearance, meron pang NBI. So kaya pag nag-apply po tayo ng trabaho, isang katutak na requirements. Only in the Philippines mga ka-ride. Magkano yung pinaglalaban natin sa isang katutak na requirements? Kano yung minimum ngayon? Kaya nakakatuwa isipin na nakakainis. Nakakatuwa dahil nga tayo pinaglaruan, nakakainis dahil tayo pinapahirapan. So nakakalungkot lang isipin na ang nagpapahirap sa atin kapwa Pilipino. Kapag tayo po ay nag-abroad, anong hiningi? Passport lang. Ano yung mga requirements ng passport? PSA, diba? Tapos valid ID, yun lang, makaka-abroad na tayo. Pero dito sa atin, isang katutak na requirements ang ating ipapasa bago tayo makapasok sa sangka term o sangka, bago tayo makatanggap ng kalit-lit na halaga ng ating bansa, ng pasahod ng ating bansa. Only in the Philippines. Pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Kapag nagnakaw ay mahirap lang, diretso kulong. Pero kapag ang nagnakaw ay may makapangyarihan, investigasyon, minsan pa dismiss ang kaso, diba? Only in the Philippines mga ka-ride, no? Kaya yung ating mga kabayan, napakarami mag-abroad. Unang-una, napakaliit na sahod sa isang katutak na requirements, isang katutak na kaltasan, isang katutak na tax. Patay na nga, may tax pa, diba? Pero mga hindi puputak-putak din sa klaseng pamumuno dito sa atin mga ka-ride, in the Philippines. Ay nako, magtanim na lang tayo ng kamuti tuloy sa probinsya. Grabe yun, wala lang tax yun. Pero yun nga, wala lang tayo magagawa. Andito tayo ngayon. Sana may mamumuno na kapakanan ng taong bayan ng isipin, hindi kapakanan ng bulsa, no, di ba? Mas talagang literal yun, harap-harapan na panluloko sa sambayang Pilipino. Kaya wala tayong magagawa dahil tayo po yung mga Pinoy, nararapat sumunod at magpasakop sa mga namumuno sa atin. Only in the Philippines mga ka-ride. Yun lang mga ka-ride, no? Puputak lang tayo dito dahil nga nakakainis na rin nakakainis na rin, kaya puputak-putak na lang tayo. Mga ka-ride, ingat-ingat ba sa daan?
Happy Friday evening. Sa magbigayan, maging mahinahon, pigil sa sarili, huwag tayo mag-away. Nag-away na nga yung ating mga namumuno, mag-away pa tayo, mas lalong magulo yung ating bansa. Ang nag-isang hari ng kalsada, no other one but the only one, Road Rider. Good evening.